Kasunod ng mga insidente ng panghuhold up sa mga pampaserong AUV, mas pinagti ng otoridad ang operasyon kontra kolorum na sasakyan at patuloy rin inaabisuhan ng publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum para mas ligtas. Sa Pasay, 4 na kolorum na AUV ang nahuli. Ang iba mukhang nakatunog na raw sa operasyon kaya hindi na bumiyahe ngayong araw. May ulat on the spot si Ian Cruz. Exclusive. Ian? Yes, Pia, Rafi, nagsagawa nga muli ng anti-colorum operation ang Pasay Police, ang MMDA at ang lokal na traffic unit ng Pasay City. Ito na ay 3 araw na nagsagawa ng anti-colorum operation ng mga otoridad dito sa Pasay area laban sa mga walang prangkisang AUV na malimit daw pag-ugatan ng krimen gaya ng hold-up. Ngayong araw, 4 na kolorum na AUV ang nasa kote ng mga otoridad. Isa na dyan ang FX ni Alvin Villalobos na may biyaheng Baclaran del Pan. Naka-yellow plate pero aminado siyang pasuna ang prangkisa. Bakit po kayo bumiyahe? Dahil lang po ang tatay ko na ospital, nadala po sa ospital. Ay kailangan ko po ng panggasolina papunta doon. Huli rin si Christian Dave Amaro matapos ipasada ang kanilang bago manong van mula Cavite patungong Loton sa Maynila. Nagpahabol pa raw mula Marina Bay hanggang sa Macapagal Boulevard si Amaro sa humuling traffic constable na si Jaben Buenaobra. Sir, pauwi na rin po ako sir kasi pa-Manila na rin ako. Yun na rin po sir, kaya nasabay ko na rin. Kaya ngayon ko lang naman nagawa to sir. Ang ibang pasahero, di raw alam na kolorum ang nasakyan nila. Ma'am, di nyo alam na walang prangkisa to? Ay hindi, nagmamadali na ako eh. Kaya sumakay na ako. Ang iba, tinatangkilik daw talaga ang kolorum kung walang masakyan. Kayo po ma'am, di nyo alam na kolorum po to? Alam namin, kaya lang wala na kaming masakyan sa amin. Araw-araw nakatayo kami sa bus at traffic pa. Isinakay na lang ng mga taga-MMDA sa lehitimong UV Express service ang pasahero na nasa koting van. Aminado ang MMDA, tila organisado rin ang mga kolorum dahil kapag may operasyon ang mga otoridad, misulang nakakatunog ang mga ito at di na rin bumibiyahe. Pag ganitong may operation, yung unang mga huli, nakakapag-timbre na yan sa ibang mga kasamahan nila through two-way radios. May mga radios yan eh. Kaya at least meron din naman kaming technique sa kanila through the cooperation and coordination with the police. Kinakalat din namin yung mga elements namin doon sa mga possible na dinadaanan nila. Ayon sa Pasay Police, ang pagsugpo sa mga kolorum, pagsugpo rin daw sa mga posibleng pag-ugatan ng krimen. Sana raw, huwag silang tangkilikin ng mga pasahero. Marami hong talo kayong maanuhan dyan. Pag na aksidente, unang-una sa insurance, wala kayong makakukuha. Second, wala hong linya yan. Wala hong hindi ho nagbabayad, wala hong prangkisa yung mga yan. Kaya illegal ho yung kolorum na yan. Rafi, dinala na nga sa impounding area sa Macapagal Boulevard yung 4 na kolor na sasakyan at 6,000 nga yung itinakdang multa para sa kanila at pinangako naman Rafi ng MMDA at ng mga miyembro ng Pasay Police na patuloy daw silang mag-ooperate para nga masawata itong mga kolorum na AUV. Rafi? Iyan, may binigay bang numero ang MMDA kung gaano kadami itong mga AUV na kolorum na pumapasada dyan sa lugar na yan? Rafi, wala silang naibigay na eksakto sa atin, pero sinasabi sa atin ng MMDA, gayon na rin ang Pasay Police, nakakadagdag daw talaga sa traffic itong mga kolorum. Actually, Rafi, kaya nahihirapan silang mamonitor ito kasi nga hindi sila rehistrado, wala silang mga prangkisa, kaya hindi nila masabi sa atin yung eksaktong bilang kung ilan talaga ito. Pero Rafi, sinasabi naman sa atin ng mga pulis, itong mga kolorum na ito medyo organisado nga, gaya ng aking nabanggit kanina, ay sila ay may mga two-way radio system daw, na kapag may mga nag-operate, sila raw ay nagtatawagan na para hindi na sila pumasada at maiwasan na nga yung mahuli sila ng mga enforcer, Rafi. Yan yung mga lehitimong AUV operators naman, hindi ba sila nagrereklamo? O meron ng nakabingbing reklamo itong mga to? Rafi, yung mga lehitimong operators at saka yung mga drivers, syempre nagreklamo sila dahil nga yung mga kolorum na to, yung ibang pasahero nila ay nakukuha nito, pero ang sinasabi naman sa atin ng mga pasahero, nagagawa nilang tangkilikin itong mga kolorum dahil sa kakapusan daw nung mga pumapasada sa kanila, dahil katulad daw sa Cavite, yung mga bus daw doon at yung iba pa mga sasakyan, maging yung mga AUV na lehitimo ay punong-puno raw, lalo na kung rush hour. Kaya kapag napadaan itong mga private plate na mga AUV o mga van, ay talaga namang napapasakay daw sila dahil nagmamadali sila, tinahabol nila yung kanilang pasok, mapa-eskwelahan man o mapa sa kanilang opisina, Rafi.
Okay, maraming salamat, Ian Cruz.